mag-cheer ka din sa naglalaro doon, meron ka nihahandang banner. Which is ano ba yung nakalagay doon? Nandoon yung identity, kung sino ba yung nakalagay doon, kung sino ba yung nakapaloob doon, sino ba yung chinicheer mo, sino ba, para kanino ba yung banner na yun. 'Di ba? So, bakit ko sinabing the banner in the battle? 'Di ba? So, magbukas po tayo dun sa may Exodus chapter 17, Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Yung the Amalekites defeated. So sabi doon, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands get tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. 'Di ba? So sinabi doon, makikita naman natin dun sa may verse na yon kung paano pinakita doon yung banner and the battle. Yung banner sa isang battle. So hindi naman siya parang surprising, or hindi naman siya iba sa bawat isa na nandito, na nakakaranas din tayo ng mga battles or nagfe-face din tayo ng mga iba't ibang mga pagsubok, 'di ba? Some battles na pinagdadaanan natin is visible, madali nating makita. Pero some battles were hidden, 'di ba? Some battles na hindi natin sinasabi sa ibang tao. We are not vocal about it, na minsan isinasarili na lang natin. 'Di ba? Some are fought with tears at night. 'Di ba? Minsan nilalaban na lang natin siya sa pag-iyak sa gabi, 'di ba? Yung mga hindi natin masabi sa ibang tao is nasasabi natin siya through crying in the Lord. 'Di ba? We are lifting our all the things na binabattle natin through crying in the Lord. 'Di ba? Kasi yung mga bagay na hindi natin masabi sa ibang tao, sa Lord natin na sasabi. Yung mga hindi natin masabi sa ibang tao is na sasabi natin siya through prayer. 'Di ba? Like our leaders, hindi sila like vocal sa mga battles na pinagdadaanan nila, kasi we are the members. Hindi nila gugustuhin na parang mas lalo pang i-down yung mga members nila, because they are the leader. They are raised to lead. That's why yung mga battles na pinagdadaanan nila, hindi nila dinadown sa mga members, pero hindi tinataas nila yon sa Panginoon. 'Di ba? All the battles, 'di ba? Na hindi naman natin alam ano ba yung pinagdadaanan ni pastor, ano ba yung mga battles na kinakaharap ni pastors. We don't know. 'Di ba? Only the Lord knows. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ng mga leaders, the wounds upward, the knowledge downward. 'Di ba? Kasi yung mga wounds nila, dinadala nila ng dinadala, or parang
pinapaano lang nila dun sa Panginoon. Pero yung knowledge or yung mga bagay na natutunan nila through that battle is dinadownward nila dun sa mga members. Kasi ayaw nila na mapagdaanan pa ng mga members yung mga bagay na napagdaanan din nila. 'Di ba? So wounds upward, knowledge downward. 'Di ba? Na merong mga visible na battle na nakita natin, like tayong mga members, we are vocal about it. 'Di ba? Na nakakapagsumbong tayo sa mga leaders natin, nakakapagkwento tayo sa mga leaders natin ng mga battles natin. Na pastor, ganito yung mga pinagdadaanan ko. Pastor, ito yung mga nagiging battles ko sa family ko, sa finances namin, sa ganito, ganyan. Pero narinig na po ba natin yan sa mga leader natin? No, 'di ba? Because all that battles are hidden. O na si Lord lang yung tanging nakakaalam. Or kung minsan, may sasabi din naman or meron din naman na nasi-share yung mga leaders natin, pero yung natutunan na nila to that battle. 'Di ba? 'Di ba? Na minsan, na may mga battles tayo na pinagdadaanan, 'di ba? There are battles in the family. May mga battles tayo sa mind natin, may mga battles na sa finances, na Lord, walang-wala na ako ngayon. Lord, Lord, hindi ako pinapayagan ngayon ng family ko. Lord, ganito yung mga problems ko sa mind ko. Ang daming tumatakbo sa isip ko, ang daming gumugulo sa isip ko, ganito ganyan, 'di ba? Kasi especially me, na experience ko din siya before. Nung mga times din na tinetestify ko din sa bawat isa, na yung mga times na hindi din ako pinapayagan nun before ng family ko, na makapag-gathering, makapag-Sunday service, ganyan. Almost 2 years yon. Almost 2 years. 'Di ba? Na sometimes, matatanong natin na, Lord, bakit ba ganito yung nangyayari sa akin? Lord, bakit ba ganito yung nangyayari sa buhay ko? Gusto ko lang naman mag-serve, gusto ko lang naman makapaglingkod sa'yo, pero bakit ganito? 'Di ba? Why does the battle seem endless? Bakit parang walang katapusan tong battles na to? Bakit patuloy-patuloy pa rin yung mga pagsubok na pinagdadaanan ko? 'Di ba? But one truth remains. Only one truth remains. God never sends his people into battle alone. 'Di ba? Hindi ka sinend ng Panginoon sa battle na pinagdadaanan mo ngayon nang mag-isa ka lang. 'Di ba? In Exodus, na sinabi ko, yung nakalagay dun sa Exodus 17, yung 8 hanggang 16, na yung mga Israel, pinagdaanan nila yung mga major, 'di ba? Mga major na battles after leaving the Egypt, 'di ba? They just experienced miracles crossing the Red Sea, 'di ba? Yet immediately after blessing came battle. 'Di ba? This teaches us something powerful. Miracles do not remove battles. 'Di ba? Yung mga miracles na natatanggap natin, hindi yun nire-remove yung mga battles na binibigay sa atin ng mundo. Sometimes, after your greatest breakthrough comes your greatest warfare. 'Di ba? Kung mapapansin natin na, Lord, bakit kung kailan ako nakakilala sa iyo, bakit kung kailan ako nagse-serve na ganyan, nakakapag-gathering na ako, Lord, bakit ngayon nangyayari yung mga ganitong pressure, ganitong mga battle sa life ko, 'di ba? Na in Christianity, 'di ba? Hindi natin ine-expect na kapag tayo naging Christian tayo is wala na tayong problema, 'di ba? Na kapag tayo naging Christian na tayo, easy-easy na lang yung buhay natin, easy-easy na lang yung pamumuhay natin because we are Christian. No, 'di ba? We are Christian not because we are perfect, not because um our life will be easy, 'di ba? Kasi
Do'n nga kapag naging Christian tayo, do'n pa mas dumadating yung pressure. Why? Because God is testing you, your faith, through that battle. 'Di ba? Tinetest ng Panginoon gaano ba tayo, gaano ba katatag yung pananampalataya natin through that battle. Ikaw ba yung tipo ng tao na kapag ikaw ba hindi ka pinayagan ng hindi ka pinayagan ng family mo, pinagpustahan ka na ng family mo, 'di ba? Natadyakan ka na pauwi ng family mo, mapauwi ka lang galing church, 'di ba? Aayaw ka na ba? Aayaw ka na ba sa pananampalataya na sinimulan mo na? Because that is the thing na kailangan nating maintindihan, 'di ba? Miracles do not remove battles. Hindi niyan inaalis yung mga battles, mga miracles na naranasan natin. Yes, they are beautiful thing na nangyari sa atin. Pero hindi na nire-remove yung mga battles natin. Because that battles will be a testimony. Kasi kung hindi natin may experience yung mga battles na binibigay sa atin, what can we testify to others? Na yung buhay natin perfect, na yung buhay natin walang problema, na yung buhay natin as a Christian, ganito lang, chill-chill lang. No, 'di ba? Through that battle, we can testify to others that God is truly moving in our life. 'Di ba? Through that battle, we can testify to others that God is present in everything, in or everywhere of our aspect of our life. 'Di ba? Mapa-blessing man yan, mapa-battle man yan, present ang Panginoon na matetestify mo sa ibang tao through that battle. 'Di ba? Kasi kung isipin natin, minsan after ng prayer natin, after ng answered prayer, 'di ba? After nating ma-receive yung breakthrough, after nating ma-receive yung miracle, yung deliverance, even mga Israelites, 'di ba? Yung dun sa may Exodus 16, 'di ba? Yung Exodus 16, doon nila na-experience yung deliverance nila. Pero how come, 'di ba? Nung tatawid na sila, nakatawid na sila dun sa may Red Sea. 'Di ba? Nung sinabi ng Panginoon na itaas ni Moses yung tungkod niya, doon na part yung Red Sea. And nung nakalagpas na dun sila sa may Red Sea na yon, after that thing na nakalagpas sila doon, is doon nila naranasan na magutom. Doon nila naranasan na mauhaw or maghirap, 'di ba? So after the miracle, doon nila naranasan yung mga bagay na yun. Why? 'Di ba? Because God is teaching them. Na not because you are experiencing this thing, you are experiencing this blessing doesn't mean you are your life will be full of full of free, 'di ba? Mabubuhay ka ng pa-easy-easy lang, pa-chill-chill lang, 'di ba? Na after ng blessing, Lord, naka-receive na ako ng blessing. Siguro sa mga susunod na araw, magiging blessing na lang ng blessing yung hinihingi mo. Pero what if, 'di ba? Nag-what if no? What if dumating yung battles na hindi mo ine-expect? How will you respond? 'Di ba? How will you raise your banner in the battle? 'Di ba? Paano natin i-raise yung banner na 'yon? 'Di ba? Kaya nga may sinabi doon na Jehovah Nisi, which is ang meaning nun is the Lord is my banner. 'Di ba? Jehovah Nisi. The Lord is my banner.
Na sa oras ng mga battles natin, the Lord will be our banner. Si Lord yung i-raise natin, that the Lord is with us through that battle. 'Di ba? Ni si Lord yung tumulong sa atin na makalagpas dun sa mga battles na pinagdaanan natin through our journey. 'Di ba? Kasi hindi naman natin siya magagawa ng sa atin lang. 'Di ba? We are dependent to God. 'Di ba? The Amalekites attack Israel at Rapidim. 'Di ba? Na nung mga time na yon, yung mga inattack ng Amalekites yung Israel sa Rapidim, pagod na pagod yung mga Israel that time kasi kakalagpas lang nila sa may Red Sea. They are untrained, 'di ba? They are vulnerable that time, 'di ba? But God wanted them to learn that victory would not come by military strength alone. It would come by divine dependence, 'di ba? Ng isang pagkapanalo or yung victory, hindi siya hindi mo siya maipapanalo. Yung battle, hindi mo siya maipapanalo ng sa sarili mo lang kalakasan. 'Di ba? It would come by divine dependence. Our divine dependence to God. 'Di ba? This is where Moses builds an altar and called its name Jehovah Nissi. 'Di ba? Doon binild ni Moses yung altar na yun. Ang tinawag niyang Jehovah Nissi. The Lord is my banner. 'Di ba? Na sometimes dumadating yung mga battles sa atin unexpectedly ng mga time na pagod na pagod tayo, we are so vulnerable, 'di ba? We are so vulnerable for those things, but still battles come, 'di ba? Why? Because God is teaching us that we can fight alone by ourselves, by our own strength, but through our divine dependence to Him. 'Di ba? Kung paano tayo dumepende sa Panginoon. 'Di ba? Sorry. 'Di ba? So number one, na natutunan ko dun sa may verse na yon is battles will come unexpectedly. Kung mapapansin nyo, kung inopen nyo din yon yung verse ng Exodus 17, verse 8 hanggang 16, dun sa may verse 8, makikita nyo doon, then came Amalekite, ay wait lang, sabi doon. Sabi doon, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rapidim. 'Di ba? Kung makikita nyo dun sa may verse na yon, sa verse 8, 'di ba? The Amalekites attack the Israel at Rapidim. So, hindi, 'di ba? Israel did not go looking for war, 'di ba? Hindi naman naghanap ang Israel ng kaguluhan, ng battle. Hindi naman sila naghanap ng, Lord, bigyan mo ako ng battle. Lord, bigyan mo ako ng pagsubok. Lord, ganto, ganyan. 'Di ba? But battles come along unexpectedly. 'Di ba? Naranasan na po ba natin yun sa buhay natin na na-experience natin na, Lord, why these battles come in my life unexpectedly? 'Di ba? Na Lord, bakit may dumadating sa buhay ko na mga battles, na mga pagsubok na hindi ko inaasahan, unexpectedly. Doon pa sa mga time na, Lord, vulnerable ako. Lord, doon sa mga time pa na hinang-hina pa ako.
'di ba? Hindi pa ako masyadong untrained dun sa pananampalataya ko. Why? 'Di ba? Kasi dun sa may meron akong laging tinatandaan na sinasabi lagi ng mga mentor ko, yung spiritual father ko, which is si Pastor Card. Yun lagi nilang sinasabi, I don't know kung nasa verse siya, which is ang sinabi doon, sa oras ng kahinaan, Panginoon, ikaw ang aking kalakasan. Sa oras ng mga weaknesses natin, 'di ba? Sa mga times ng weaknesses natin, doon tayo pinapalakas, 'di ba? Sa mga oras na vulnerable tayo to problems, vulnerable tayo sa mga battle, sa mga pagsubok, doon tayo pinapalakas, 'di ba? As you can see, 'di ba? Kung mapapansin natin na minsan weaknesses natin yung family natin, 'di ba? Marami naman sa atin nagiging weakness talaga yung family natin because we love our family, 'di ba? Mahal natin yung family natin, 'di ba? Minsan nagiging weakness din natin sila, 'di ba? And sometimes, 'di ba, na sila sila din mismo yung ginagamit ng Lord or yung um, nagiging instrument din sa mga battles natin, 'di ba? Na dahil nagiging weaknesses natin yung family natin, dun tayo binabattle. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na parang masama yung family natin, hindi gano'n. 'Di ba? Kumbaga, ang sinasabi ko, yung family natin, 'di ba? Minsan kung ano yung weaknesses natin, which is yung family natin, is dun tayo binabattle. Why? Kasi dun tayo pinapalakas ng Panginoon. Na time will come, 'di ba? Time will come, ikaw yung maglilid sa kanila. Kung hindi man ikaw, meron at merong maglilid sa kanila to the Lord. 'Di ba? They are just a vessel, 'di ba? To train you for your faith, 'di ba? Hindi sila yung sasabihin nyo, ay, binabattle ako ng family ko, baka demonyo yung family ko. No, 'di ba? They are a vessel, 'di ba? They are a vessel na ginagamit ng Panginoon for you to be trained in your faith, 'di ba? Sa finances, 'di ba? Kapag ang naging weakness natin is finances, na tayo sobra tayong napapamahal sa ating mga pera, 'di ba? Dahil nga mahal lang ating mga bilihin, mahal lang ang gasolina, mahal lang ang langis at lahat-lahat. Mahal na pati kuryente. 'Di ba? Minsan kapag naging weaknesses natin yung finances, 'di ba? Doon tayo binabattle. Doon dumadating yung mga bills ng sabay-sabay, bills ng kuryente, bills ng gasolina, wala ka ng gas, kung may sasakyan, 'di ba? Bills ng mga tubig, ganyan, and etc. All those bills, kung ano man yung mga bills na yung grocery bills, 'di ba? At kung saan yung weakness natin, doon tayo tinetrain, 'di ba? In your finances, naging weakness mo yung finances mo. Ang dami ng bills, nagsabay-sabay na yung mga bata sa bills, ang dami ko ng gastusin, ang dami ko ng babayaran, ang dami ko ng dapat bilhin, ganito, ganyan, and so on. 'Di ba? But God is training you. God is testing you. How will you respond to your weaknesses? How will you raise your banners in your weaknesses, in your battles? 'Di ba? Na kapag naging weakness natin yung finances natin, doon tayo tinitrain ng Panginoon paano mag-budget, 'di ba? Paano natin mapapaikot yung pera natin, 'di ba? Na to give, 'di ba? Magbigay tayo sa iba, tumulong tayo sa iba, and so on, 'di ba? And sa mind, 'di ba? Minsan nagiging weaknesses natin yung mind natin. Na makarinig lang tayo ng mga discouragement na ganito, ganyan ka, 'di ba? Na hindi mo kakayanin yung battle na yan, hindi ka makakalagpas sa mga battle na yan, hindi mo kakayanin yung mga bagay na yan, and all those things, all those discouragement, 'di ba? Na matatanggap mo na kapag tinanim mo dito sa mind mo,
it will be your weakness. 'Di ba? Pwede mo siyang maging weakness. But through that weakness, God is training you how to use your mind wisely. 'Di ba? Kung paano mo gagamitin yung mind mo for the Lord. 'Di ba? So battles will come unexpectedly. Hindi natin siya inaasahan. Hindi siya naka-appointment na, uy, si Nanay Ann naka-appointment yung battles niya ngayong araw na to. No, 'di ba? Na ay ngayong ay sa susunod na araw baka sa May 1 magkaka-battle si Kuya Brian. No, may appointment, 'di ba? Walang appointment ang battles natin, 'di ba? Because it will come unexpectedly. Darating siya ng hindi natin inaasahan, 'di ba? Like yung Israelites nga na sinabi ko, na yung Amalekites, 'di ba? Unexpectedly na dumating sa Israel, 'di ba? Para atakihin yung Israel, 'di ba? Unexpectedly. Hindi tayo naghahanap ng battles, hindi tayo nagsisik ng battles, 'di ba? But battles come along our way through our journey in the Lord. 'Di ba? Through our walking in the Lord, 'di ba? Doon dumadating yung mga battles natin, 'di ba? 'Di ba? So sabi doon, minsan hindi natin inaasahan, minsan bigla tayong magkakasakit nang hindi natin unexpectedly, 'di ba? Hindi naman siya naka-appointment na ay si ganito magkakasakit ngayong araw na 'to, 'di ba? Ay si ano, si Nanay Ann mawawalan siya ng trabaho ngayong araw na 'to. No, hindi siya naka-appointment yung mga battles natin, walang appointment 'yan, walang due date 'yan, walang timeline 'yan, 'di ba? It is in the time of God, 'di ba? So yung mga battles na pinagdadaanan natin, it will come unexpectedly, 'di ba? Sometimes the enemy attacks right after a blessing. Tulad ng sinabi ko kanina. Sabi doon, right after promotion comes pressure, right after answered prayer comes opposition, right after revival comes resistance. 'Di ba? Bakit kung papansinin natin, 'di ba? Bakit kung kailan tayo prinomote ng Panginoon to be a leader, 'di ba? Like for example, to be a leader. Na Lord, bakit nung time na pinromote mo ako as a leader to be a lead to this church, Lord, bakit doon dumating yung mga pressure? Kasi nandun na yung responsibility. As a leader, you also have a responsibility, 'di ba? Hindi siya pressure, 'di ba? Pero nagiging pressure siya kapag ikaw hindi or kapag tayo is hindi natin alam yung priority natin, 'di ba? So sabi ng right after answered prayer comes opposition, 'di ba? Na bakit Lord, kung kailan natanggap ko na yung answered prayer ko, doon pa ako inoppose ng family ko, doon pa ako inoppose ng mga kaibigan ko, doon pa ako inoppose ng mga kaklase ko, 'di ba? So it comes unexpectedly, 'di ba? Bakit? Because the enemy hates progress. Ayaw na ayaw ng kalaban ng progress, 'di ba? He attacks what God is building. Ano yung binibuild sa iyo ng Panginoon is ina-attack niya, 'di ba? But this is the lesson that I've learned to this topic din. Na just because you are following God does not mean life will be easy, tulad ng sinabi ko kanina. Christianity is not the absence of battle. It is the presence of God in the battle. 'Di ba? Christianity is not the absence of battle. It is the presence of God
in the battle. Diba? Sa Christianity natin, hindi yun nire-remove yung mga battles na pagdadaanan natin. Hindi na nire-remove yung mga dadating pa na pagsubok sa atin. But it is showing that God is present along the way. Diba? Is present in the battle. 'Di ba? Even nung times ng kay David and Goliath, 'di ba? David did not fight alone, 'di ba? Hindi siya lumaban ng mag-isa lang. That is my favorite ano din sa Superbook. Yung sa kay David and Goliath. Pinapanood ko, 'di ba? Hindi lumaban si David ng mag-isa lang. He is with God. 'Di ba? Na kung sa titingnan natin, si David sobrang liit. Si David minamaliit siya dahil bata siya. Minamaliit siya dahil sa tingin ng iba mahina siya. Minamaliit siya dahil sa tingin ng iba hindi niya kakayanin si Goliath. But David did not won the battle in him alone, but with God. 'Di ba? Hindi niya na ipanalo ang battle na yun with Goliath ng sarili niya lang, na sarili niya lang kakayanan, sa sarili niya lang kalakasan. No. He won the battle because of the presence of God in the battle. 'Di ba? Na kung saan titingnan natin, Lord, parang mag-isa naman ako dito sa may battle ko. Bakit parang nag-iisa ako sa mga bagay na pinagdadaanan ko. But you're not alone. God never abandoned you. 'Di ba? Never tayong inabandon ng Panginoon. He is with us along the way. 'Di ba? Lagi nandiyan ang Panginoon. Sa gilid natin, sa likod natin, hindi lang natin namamalayan, 'di ba? But God is there. 'Di ba? Because He is the God of Emmanuel. 'Di ba? God is with us. 'Di ba? Na some believers, 'di ba? Some believers naiisipin nila na kapag ako sumunod ako sa Panginoon, kapag ako nagkabay ako sa Panginoon, mawawala na yung problema ko. Na kapag ako sumunod sa Panginoon, hindi na ako makakaranas ng mga problems, hindi na ako makakaranas ng mga pagsubok, ng mga struggles, ng kahit anong mga overthinking and anything, 'di ba? But no, 'di ba? But the Bible teaches us opposite. Bakit? 'Di ba? Even David had battles tulad ng kinuwento ko, 'di ba? David had battles with Goliath, 'di ba? Minaliit pa siya ng ibang tao dahil lang sa maliit siya, dahil bata siya, dahil mahina siya, 'di ba? Joseph had battles too, 'di ba? Na even yung mismong family niya, yung brother niya, binetray siya unexpectedly. Betrayal comes unexpectedly, 'di ba? Si Daniel, nagkaroon din siya ng battles, 'di ba, in the lion's den, 'di ba? Sinubok yung pananampalataya niya doon kasama ang mga leon. 'Di ba kung tayo 'yun, kung nilagay tayo sa mga leon, baka hindi tayo namatay dahil sa dahil sa nakain tayo ng leon, kundi namatay dahil sa takot. 'Di ba? Huwag tayo yun nandoon, 'di ba? Even Paul, 'di ba? Even Paul had battles, 'di ba? And also, Jesus himself had battles too, 'di ba? Kahit mismo nga si Jesus nagkaroon ng battles tapos ikaw exemption, 'di ba? Hindi tayo exemption, 'di ba? Kahit si Jesus nagkaroon din siya ng battles. Kahit mismo siya, sinubok din siya ni Satan, 'di ba? Sinabi doon, kung ikaw anak ka talaga ng Panginoon, 'di ba? Magpatiwalag ka diyan sa
sa may, I don't know, bundok ba yun? Sa may bundok na yan at kung sasagipin din ba siya daw ni Lord, di ba? So, we are not exemption. Even Jesus is not exemption to the battle. Dahil lang sa dahil sa anak siya ng Panginoon, exempted na siya sa mga battles. No. Bakit? Bakit pinakita ng Lord na even him, even Jesus is not an exemption sa mga battle to teach us, 'di ba? To teach us that battles comes along, 'di ba? But you are not alone. Parang rhyme yun, no? Battles comes along, but you are not alone. Diba? Yes po, nandiyan din po ata sila. Sila Pastor Carl, kasi magkakasama po sila nila Sis Dana. Ayan. So, sabi doon, di ba, your battle is not a proof that God has left you. Sometimes your battle is proof that you are moving forward. Di ba? Yung mga battle na pinagdadaanan natin, yung mga battle na pinagdadaanan natin, hindi siya proof na iniwan tayo ng Panginoon, inabandon tayo ng Panginoon. No. That is the proof. That yun yung patunay that we are moving forward. 'Di ba? Kapag tayo nag-stand tayo through that battle, 'di ba? Kapag tayo nag-stand tayo with God sa promise ng Lord, 'di ba? Through that battle, that is the proof that you are moving forward. 'Di ba? Because this is the truth, 'di ba? The enemy attacks what threatens him. Takot na takot ang kalaban kapag tayo nagpa-progress. Takot ang kalaban kapag nakikita niya na yung mga anak ng Panginoon nagmo-move forward. 'Di ba? That's why the enemy attack. Hindi naman yung dito yung sa enemy, the enemy attack, walang ganoon. 'Di ba? The Lord is teaching us, 'di ba? The enemy attacks what threatens him. 'Di ba? Na natathreaten ang kalaban dahil nagmo-move forward ka, then continue. 'Di ba? Don't give up. 'Di ba? Yan yung lagi ko sasabihan, don't give up. 'Di ba? Every battle, huwag tayong susuko. 'Di ba? Because yan yung patunay. That is the proof. 'Di ba? That is the proof that you are now in progress. You are now moving forward. 'Di ba? Sabi pa nga doon, if hell is fighting you, maybe heaven is using you. O, di ba ang ganda? Di ba? If hell is fighting you, maybe heaven is using you. Di ba? Kung tayo is inaatake tayo, kinakalaban tayo ni Satan, ng mga kalaban, di ba? Maybe the heaven is using you. The Lord is using you. 'Di ba? For something bigger, for something greater na ipapagawa sa ng Lord, 'di ba? Kasi sabi nga nila, 'di ba? Paano ka mapagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay kung sa maliliit na bagay pa lang wala ka na? 'Di ba? Paano tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa malalaking um, mga outreaches, sa mga malalaking churches, 'di ba? If hindi na tayo mapagkakatiwalaan sa mga maliliit na battles pa lang, 'di ba? Kasi dun sa mga maliliit na battles na 'yon, we are in training, 'di ba? Yun yung training ground natin, 'di ba? Yun yung battlefield natin. Battlefield yun, no? 'Di ba? Yun yung training ground natin, 'di ba? If hell is fighting you, maybe heaven is using you.
the heaven is using you, the Lord is using you for something, 'di ba? Na hindi mo din inaasahan, 'di ba? The battles comes unexpectedly, but 'di ba? But yung promise ng Lord sa buhay mo will also unexpectedly na hindi mo inaasahan na, Lord, ito talaga yung ibibigay mo sa akin. 'Di ba? After those battle, 'di ba, mapapasabi ka na, Lord, this is worth it. 'Di ba? So, hindi natin kailangan mag-panic. 'Di ba? Hindi natin kailangan mag-panic, "Ay, kinakalaban ako ng demonyo, lumayo ka sa akin." 'Di ba, hindi po gano'n. Hindi po natin kailangan mag-panic ng dahil lang inaatake tayo ng mga battles. Because God already knew this battle was coming. 'Di ba? Kasi kung ano yung, what surprises you, 'di ba? What surprises you never surprises God, 'di ba? Kung ano yung nakakapag-surprise sa'tin, yung mga battles, yung mga pagsubok na dumadating sa'tin, hindi na-surprise ang Panginoon diyan. Why? 'Di ba? Kasi He is with us along the way, 'di ba? Even the battles comes unexpectedly, hindi nawala ang Panginoon sa tabi natin, 'di ba? Hindi nawala ang Panginoon na sumama sa atin through that battle, 'di ba? So we don't need to panic, 'di ba? We don't need to be hopeless. Lord, wala na akong pag-asa. Nandito na naman ako sa battle na 'to. Wala nang patutunguhan ng buhay ko, 'di ba? We don't need to panic. Hindi natin kailangan mag-panic, hindi natin kailangan mag-worry because God is in control of everything, 'di ba? God is in control of everything, 'di ba? Because the assurance na sinabi sa atin ng Panginoon, 'di ba? You are moving in progress, 'di ba? Kapag tayo nag-stand tayo dun sa faith natin, yung foundation natin, tulad ng sinabi ko last Sunday, etong Sunday na nagturo din po ako, yung kung yung foundation natin is ganun kalalim, 'di ba? Even the battles come unexpectedly, you will be you will um makukuha mo, tinagalog na lang eh, no? Makukuha mo yung victory na sinabi ng Panginoon sa'yo. 'Di ba? If that faith has a deeper or depth foundation to Jesus. 'Di ba? And number two na, 11 na pala. So, number two, sabi doon, victory requires both action and prayer. Both action and prayer. Doon sa may verse 9, kung mababasa natin, saan yun? Sabi doon sa verse 9, Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill will with the staff of God in my hands." 'Di ba? Even Moses, nagpadala siya ng mga men para makipaglaban doon sa Amalekites. But 'di ba, pinakita dito ni Moses, 'di ba, na pumunta siya dun sa may hill, 'di ba? Sa may hill kasama nung iba niyang kasama, 'di ba? Sabi doon, staff of God in my hands. In my hands, 'di ba? Through prayer. So makikita natin doon yung actions at yung prayer. Victory requires both action and prayer, 'di ba? Hindi sinabi doon ni Moses na umupo na lang tayo at maghintay na manalo sa isang laban. No, 'di ba? Hindi tayo uupo lang at maghihintay na manalo sa isang battle, 'di ba? We will fight in action and in prayer, 'di ba? He said dun sa may verse na yon, choose a man and fight the Amalekites, 'di ba? Pumili siya
'di ba? Na mga trained niya na mga kasama to fight the Amalekites, and Moses go to the hill with his staff in God with his hands. 'Di ba? Bakit sinabing with his hands? 'Di ba? When we are praying, we are lifting our hands to God. 'Di ba? Yun yung beautiful picture, 'di ba? Yun yung beautiful picture ng spiritual balance, 'di ba? Meron kang prayer at meron kang action, 'di ba? Kaya nga dun sa may kanta, 'di ba? Sorry na lang sa ano kung sintonado 'di ba? Pero yung sa kanta, 'di ba? Ano ano yung kantang yun? Ayun, yung sabi dun sa may kanta, so when I'll fight on my knees, with my hands lifted high, 'di ba? With my hands lifted high, 'di ba? So through our battles, we are lifting our hands in prayer, 'di ba? We are kneeling to God, we are lifting our hands to God to surrender that this victory isn't mine, this victory belongs to Him, 'di ba? Na hindi ko maipapanalo tong battle na to nang dahil lang sa akin, but I am kneeling down in His presence because I believe, 'di ba? I believe that this victory belongs to God, 'di ba? Na dahil na hindi ko na ipanalo tong battle na to nang dahil lang sa akin, 'di ba? Na ipanalo ko tong battle na to nang dahil kay Jesus, 'di ba? So with actions and prayer, 'di ba? May action ka nga, 'di ba? Hindi ka naman nanalangin, 'di ba? Lumaban ka nga, 'di ba? Like for example, sa mga giyera na lang. Sa mga giyera kasi yun yung mga mostly laban eh. Sa giyera, 'di ba? Kung ikaw puro ka lang action, 'di ba? Action ka lang ng action, laban ka na ng laban, 'di ba? Bara ng bara, 'di ba? Hindi mo alam may bala ka pa ba, 'di ba? Sugod ka ng sugod, hindi mo alam may dala-dala ka pa bang bala, 'di ba? At yung bala na yun yung prayer mo, 'di ba? 'Di ba? So, parehas dapat yun, the action and the prayer, 'di ba? Hindi lang tayo susugod nang wala tayong dalang bala. Susugod tayo nang meron tayong dalang prayer, may dala tayong blessing ng Panginoon. And that blessing na magpapanalo sa'yo to that battle. 'Di ba? 'Di ba? Both were necessary. Importante yung dalawang bagay na yun. The actions and the prayer. 'Di ba? Sometimes nagkakamali tayo na pinipili lang natin, ay magpe-pray na lang ako, hindi na ako lalaban, 'di ba? Pe-pray na lang ako na magpe-pray, 'di ba? Pero walang action, hindi ka lumaban, 'di ba? So both are necessary, 'di ba? Some only pray but never move, 'di ba? They say God will provide, 'di ba? God is in control. God will help me. But there's no move, 'di ba? Lagi lang tayo sabi na sabi, God will provide, God will provide. Like for example, sa finances natin, 'di ba? Sabihin natin God will provide sa prayer natin. Pero wala ka namang kilos na ginagawa. Tumutunga ka lang sa bahay, hindi ka naghahanap ng pagkakakitaan na pwede mong maging salary or income, 'di ba? 'Di ba? So, it requires the two, actions and prayer, the move and the prayer. The move
and the weapon. Yun yung weapon natin eh. 'Di ba? Yung prayer. At yung move natin, yung action na gagawin natin. 'Di ba? Some only work but never pray. 'Di ba? They trust effort more than God. Mas nagtitiwala sila na sa sarili nilang effort. 'Di ba? Na ay nakapag-ano ako, nakapag-training ako ng military, nakapag-train ako ng um na, ano, nung military count ganito ganyan, mag-ano ka, mag anong tawag doon? Nakalimutan ko na yung mga ano eh, no, na isang Sunday pa lang hindi ko na-attend, nakalimutan ko na, de joke lang, 'di ba? Ay naka-attend ako ng mga military training, naka-attend ako ng mga military lesson. Alam ko na kung paano ako lalaban sa mga kalaban, 'di ba? But there's no prayer, 'di ba? It's still downfall, 'di ba? 'Di ba? God calls us to both prayer and action, 'di ba? Faith is not laziness. Prayer is not an excuse of inactivity, 'di ba? Even Noah, 'di ba? Hindi lang siya nag-pray, pero kumilos din siya. Nang sinabi sa kanya ng Panginoon na mag-build ka ng arko, na pasasakayin diyan yung mga iba't ibang klase ng hayop, 'di ba? Eh kung si Noah 'yun, 'di ba? Eh Lord, sobrang parang ang laki naman siguro ng arko na gagawin kung lahat ng hayop pasasakayin doon, 'di ba? Pero hindi siya nag-complain, but nag-move siya dun sa pinapagawa ng Panginoon. He prayed and he moved, 'di ba? 'Di ba? Even David, 'di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, even David, makikita pa rin natin din yung illustration nitong both na to. The prayer and action. Bakit? 'Di ba? Nung time na yon that David trusted God, 'di ba? Nagpray siya. Nagtiwala siya na kasama niya ang Panginoon sa paglaban niya kay Goliath. But he also moved in action. Sa paanong paraan? He still pick up the stone. Kinuha niya yung bato, 'di ba? Kinuha niya yung bato, nakapagtalo dun kay Goliath, 'di ba? Prayer and action, 'di ba? Kasi kung siya nagtiwala lang, kung siya ginamit niya lang yung prayer, nagtitiwala ako sa Panginoon, God will help me, God will um, be with me in this. Pero wala ka naman ginawang action, binato ka ng kalaban, wala ka na nagawa, 'di ba? So, it requires actions and prayer, 'di ba? Even Nehemiah, 'di ba? Even Nehemiah, nung time na nirebuild niya yung wall, 'di ba? Nung time na nirebuild niya yung wall, he also pray, 'di ba? Nagpray si Nehemiah. Hindi si ano parang sabihin niyo si Prophet Nehemiah yung kasama natin dito. 'Di ba yun? Yung sa Bible po, sa Bible. 'Di ba? Si Nehemiah in the Bible. 'Yon. Para hindi tayo magluhan. Si Nehemiah in the Bible, 'di ba? He prayed to God, but he also rebuilt the wall, 'di ba? Nagpray siya na may kasamang action, 'di ba? Hindi lang siya hindi niya lang ni-rebuild yung wall na yon, but he also prayed. He he prayed for provision. He prayed for God to help him rebuild the wall, 'di ba? Nagpray siya na nagpray sa Panginoon, 'di ba? Even Jesus, 'di ba? Even Jesus, nagpray din si Jesus sa ama niya, which is si God, 'di ba? Pero kinailangan niya pa din na may pako sa krus, 'di ba?
Na kung tayo, kung sa atin yun, 'di ba? Kung tayo, mananalangin na lang ako, Lord, hindi na ako magpapapako sa krus. 'Di ba? Lord, okay na 'to, magpe-pray na lang ako na magpe-pray, mananalangin ako, Lord, day and night, night and day. 'Di ba? Wag lang ako mapako sa krus. 'Di ba? But Jesus did. He prayed with action. Pinakita niya, pinakita niya sa actions niya, ano ba yung willing niyang ibigay para sa sanlibutan, which is His life. 'Di ba? Crucified on the cross, and that is His actions in that prayer. 'Di ba? So sabi doon, prayer without actions becomes empty religion. 'Di ba? Ang prayer na walang kasamang action, nagiging empty. Parang wala lang. 'Di ba? Walang progress, walang move forward, 'di ba? Kasi prayer lang, ng prayer, ng prayer, ng prayer, ng prayer, pero walang action. How come? 'Di ba? How come that God will use you through that prayer if you will not move? Like for example, 'di ba? You prayed to God na Lord, na nag-speak sa'yo ang Lord na magkakaroon ka ng touching community. Magpapakain ka ng mga bata, magtuturo ka sa mga bata. Yet, wala kang response. You don't have action. 'Di ba? Walang progress. It is still empty. Kasi wala kang move, wala kang action na ginawa. Action without prayer becomes human pride. Bakit sinabi na human pride? Na action without prayer becomes human pride. Bakit? Kasi kapag yung sarili lang nating kakayahan, yung nakadepende tayo sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kalakasan, we become prideful. Ay Lord, kaya ko naman na mag-isa, hindi na kita kailangan. 'Di ba? Ay Lord, kaya ko naman na mapagtagumpayan 'tong battle na 'to ng ako lang, hindi na kita kailangan. No, it becomes a human pride, 'di ba? 'Di ba? Kaya sabi doon, pray like it depends on God, work like it depends on you. Fight the battle but never forget where victory comes from. 'Di ba? Lalaban tayo sa battle pero hindi natin kakalimutan kanina ba yung victory na yon. Tulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Na pinadala niya yung mga men niya ni si Moses, pinadala niya yung mga tao niya to fight with the Amalekites, but he prayed on the hill, 'di ba? To say that the Lord, this victory isn't mine, this battle isn't mine, but it is yours only, 'di ba? This victory belongs to you, 'di ba? Na doon natin makikita, 'di ba? Na hindi kinalimutan ni Moses yung dalawang yun, the prayer and the action, 'di ba? Na lumaban sila sa battle na yun with Amalekites pero hindi nila kinalimutan where victory comes from. Kung kanino ba kung kanino ba nagsimula or nagmula yung victory or yung success sa battle na yun. It comes from God. 'Di ba? Hmm. And number three, bilis natin. Number three, raise hands represent dependence on God. Doon sa may verse 11, tayo verse 11. Verse 11, sabi doon, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. 'Di ba? So sabi doon, na tuwing as long as Moses held up his hands, kasi tuwing tinataas ni Moses
yung kamay niya, nagpe-pray siya na nagpe-pray with actions nang nananalo ang mga Israelita. But the time na nilalower or hindi nakadepende si Moses sa prayer niya or kay Jesus alone, 'di ba? Nananalo yung mga Amalekites, 'di ba? As long as Moses lifted his hand, Israel was winning. When his hands dropped, Amalek gained strength. This was not a magic, 'di ba? Hindi siya magic na dahil lang sa that is a symbolism, 'di ba? Symbolism, 'di ba? Na kung makikita natin, bakit sa tuwing tinataas lang ni Moses, dun lang nananalo ang mga Amalekites? Ang doon lang nananalo ang mga Israelites. Bakit sa tuwing binababa ni Moses yung kamay niya, nananalo ang mga Amalekites? 'Di ba? Hindi siya magic na in one snap, panalo ka na, talo ka na. Hindi siya one snap, 'di ba? Yun yung spiritual symbolism, 'di ba? Kasi doon sa pagre-raise natin ng hands, 'di ba? Sa pagre-raise natin ng hands, ano ba yung symbolism nun? It symbolize surrender, 'di ba? It symbolize your worship, 'di ba? Your dependence, yung prayer natin, and how you trust in God. That is a symbolism kung paano natin tinataas yung mga hands natin. 'Di ba? Na sa tuwing tinataas natin yung kamay natin, we are lifting our hands that the Lord, I surrender this battle to you. Lord, I worship you in this battle, that I trust you, that this victory is yours. 'Di ba? Pero the moment, 'di ba? The moment na kinalimutan ni Moses na erase yung hand niya or dinrap niya yung hands niya, doon, 'di ba? Doon nakakakuha ng lakas yung mga Amalekites, 'di ba? The people in the valley could not fight better because someone on the mountain was praying better, 'di ba? Nananalo yung mga tao na pinadala ni Moses doon na para makipaglaban sa Amalekites, pero nagiging better lang yon dahil nandoon si Moses sa hill na yon to depend on God, to raise his hand for those men to win the battle through God alone. 'Di ba? So nire-remind tayo na some victories are not won by strategy. 'Di ba? Na minsan, ang mga pagkapanalo natin, hindi natin siya naipapanalo sa mga sarili nating strategy, sarili nating pattern, sarili nating pamamaraan, 'di ba? It's not because of our strategy, 'di ba? They are one in prayer, 'di ba? Independence to God, 'di ba? Some battles cannot be solved by intelligence alone. They require spiritual authority, 'di ba? Na minsan yung mga battles natin sa mind, hindi lang siya na ipapanalo ng intelligence mo lang, ng sarili mo lang karunungan, ng sarili mo lang pagkakaalam. It is, 'di ba? It requires spiritual authority. How will you stand in your authority? How will you stand, 'di ba? In that authority on your mind, in your heart, 'di ba? So it depends, 'di ba? It depends on how you depend on God. It depends on how you lifted your battle, your victories to God alone, 'di ba? So wag tayong mahihiya, 'di ba? Wag tayong mahihiya na itaas yung mga battles natin kay Lord, 'di ba? Wag tayong mahihiya na sabihin sa Panginoon yung mga bagay na pinagdadaanan natin.
Because weaknesses, 'di ba? Hindi tayo nagiging mahina dahil lang may battle tayo, 'di ba? Pero nagiging malakas tayo dahil si Jesus yung source natin ng kalakasan, 'di ba? Kaya sabi doon, when prayer weakens, spiritual resistance weakens. Many believers lose battles not because they are weak, but because they stop praying. 'Di ba? Kung sa titingnan natin, 'di ba, merong mga believers na um, hindi naman sila natatalo sa mga battles nila nang dahil mahina sila, 'di ba? Hindi dahil sa hindi nila kinaya yung battle na pinagdaanan nila. No, they lose because they stop praying, 'di ba? They stop praying to God, to depend on God because the enemy fears a praying believer. 'Di ba? Kasi yung kanina um, sabi ko, sabi ko kanina, the enemy hates progress. Ngayon naman, the enemy fears a praying believer. Natatakot ang kalaban sa mapanalangin pananampalataya. Mananampalataya, 'di ba? Takot ang kalaban diyan, 'di ba? Kaya nga minsan, 'di ba, minsan kapag nagpe-pray tayo mga around 3 AM, 4 AM, magde-devotion tayo ng mga ganong oras, is doon tayo inaatake ng antok, inaatake tayo ng God, bumabagsak na yung mata, bumabagsak na yung ulo, 'di ba? Doon tayo inaatake eh. 'Di ba? Pero pagkatapos mo nun, pag yung tipong hihiga ka na, biglang mawawala yung antok mo, 'di ba? Because the enemy hates a praying believer. Ayaw na ayaw ng kalaban na nanalangin tayo, 'di ba? Na-experience ko din siya before. Kasi nung mga time na nagde-devotion kami noon, mga around 3 AM, 4 AM, sobrang antok ko. Sobrang antok ko talaga. As in, sobra yung antok ko that time. Lalo na nung team building. Team building noon, nag-start kami ng devotion that time, parang around 2 AM that time. 2 AM, tas natapos kami noon mga around, bago mag 4 AM. Tas during nung devotion namin, na ano ko na, parang nararamdaman ko na yung antok ko, nararamdaman ko na yung parang tumutumba na yung ulo ko, yung mata ko bumabagsak na, ganyan. Pero after nung pero inano ko naman, tinapos ko naman until the end of the team building. And at the end of our devotion that time, kami-kami na lang yung natira nila Kuya Brian doon. Parang tawag nga doon matira matibay. Tinawag nila doon. Kasi kami-kami na lang na natira doon nung mga time na yon. Kasi yung iba, hindi na talaga kinaya, nagsitulugan na, pumikit na talaga yung mata, nananaginip na sila, 'di ba? Pero yon, nanatili kami doon, tinapos namin yung devotion na yon. And alam doon ko din na-realize nung after nung devotion na yun, nawala din naman yung antok ko after nun, 'di ba? Because kung makikita natin, 'di ba? The enemy hates a praying believer. Ayaw ng kalaban na nanalangin tayo, ayaw ng kalaban na nagde-devotion tayo magkakasama. Ayaw ng kalaban na nagiging united tayo in prayer, nagiging united tayo in praying to each other, in encouraging each other, 'di ba? But don't stop praying. 'Di ba? 'Yun yung masasabi ko. Don't stop praying. 'Di ba? Because prayer, 'di ba? Prayer change things. Prayer shifts atmosphere. And prayer invites heaven into earthly battles. 'Di ba? Yung prayer natin, dun natin ini-invite yung heaven to come down, 'di ba? To be with us in the battle. That is
the invitation of us na Lord, samahan mo ako sa battle na to. Lord, ikaw na pong bahala sa battle ko na to dahil hindi ko to kaya ng ako lang. Kakayanin ko to dahil kasama kita. That's why sinabi dun sa may Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. 'Di ba? Hindi naman sinabi dun, I can do all things in my mighty strength alone. No. I can do all things through Christ who strengthens me. So, paano ka ba ini-strengthen ng Panginoon? Through your prayer. 'Di ba? Through your personal encounter to Him. 'Di ba? Doon ka pinapalakas ng Panginoon. 'Di ba? So, do not let your hands fall. Huwag niyong hahayaan na bumaba yung kamay niyo. Hindi ko sinabing nakaganyan lang kayo magdamag, ano. Baka makita mo kayo, sila nanay na nakaganyan lang po magdamag, umaga, gabi, hapon, 'di ba? Nakaganon lang yung kamay. Hindi po gano'n. Sinasabi ko dito, huwag po kayong titigil manalangin. 'Di ba? Wag niyong hahayaan na bumagsak yung kamay natin sa pananalangin. 'Di ba? Kahit pagod ka, pray. 'Di ba? Galing ka trabaho, pagod ka, mag-pray ka pa din. Even a little thank you will do. 'Di ba? Thank you Lord for this day. Tulog na. 'Di ba? Parang gano'n eh. Thank you Lord for this night. Ganito, mamaya tulog na. 'Di ba? Humihilik na. 'Di ba? Even umiiyak ka, 'di ba? Mag-pray ka pa din, 'di ba? Tulong-tulo na yung iyak mo, di mo alam kung paano mag-a-utter ng words na sasabihin mo, pero still pray, 'di ba? Even your tears has a word, 'di ba? Lagi niyan tatandaan yan. Even your tears, may word yan, 'di ba? Kaya nga may nakita ko din sa may Facebook nun, para siyang, yung Dear Lord, parang diary ganun. Dear Lord. Tapos, ang nakalagay lang dun sa may paper, yung Dear Lord na yun, tapos yung luha. 'Di ba? But it has a meaning, it has a word. 'Di ba? Yung iniyak ng tao na yun, it has an impact. 'Di ba? So, don't stop praying. 'Di ba? Kahit confused ka, Lord, mananatili pa ba ako sa pananampalataya ko to, Lord? Kasi, ano eh, ayaw na talaga ng family ko na sumama ako sa mga church na to eh. Di ba? But don't stop praying even you are confused. Di ba? Kasi doon ka sasagutin ng Panginoon. Kung saan ka confused, doon ka kakausapin ng Panginoon. Di ba? Even, di ba? Even you see no answer, still pray. 'Di ba? Kahit na nakikita natin na wala, Lord, parang wala namang sagot, Lord, parang wala ka namang answer dito sa may prayer ko na to, still pray. 'Di ba? Prayer is not your last option. Prayer is your greatest weapon. 'Di ba? Prayer will not be your last option dahil lang yun lang yung pinaka last option nyo. Kaya nga parang yung mga tao, yung mga unbeliever ganyan. Ang mga unbeliever kapag yung moment na dun sila binabara, like for example sa sunog ganyan, which is mostly nangyayari ngayon. Kapag nagkakasunog, dun lang sila tumatawag ng Panginoon, Panginoon tulungan mo ko, 'di ba? It is not your last option. Hindi yun yung last option mo. Nang dahil lang nandoon yung battle, dun ka lang tatawag sa Panginoon. No, it is not your last option. It is your greatest weapon. It will be your greatest weapon in the times of your battle, in the times of your struggle. It will be your greatest weapon. It is prayer. Diba? So don't stop praying, people of God. Diba? And lastly, last na ba to? Nakano pa siya, no? Number 4, haba eh, no? Number 4, we need people who hold us up. Diba? Dun sa may verse 12,
Verse 12, sabi doon, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Diba? Even Moses, diba? Napagod siya na nakataas lang yung kamay niya. Diba? Nagpe-pray siya sa Lord, nakataas lang yung kamay niya. Napapagod din siya, nakakangalay yun. Diba? Sobrang nakakangalay yun. Diba? But, diba, sabi doon, we need people who hold us up. Diba? Diba? That's why, importante na meron tayong spiritual father, spiritual mentor, na mag-hold up sa atin. Diba? Kaya hindi ako, parang hindi ako agree doon sa may, yung before, yung parang latest lang din naman siya. Latest na naging viral na wala siyang spiritual mentor or wala siyang spiritual father. Diba? Because all of us, diba, lahat tayo, kakailanganin natin nun. Kakailanganin natin ng tao or ng leader na maglilid sa atin to direct us, to help us, to mentor us, to train us to that battle. 'Di ba? Kasi sabi doon, 'di ba? Even Moses became tired, 'di ba? Kahit siya mismo kahit tayo, napapagod tayo. Kung tayo lang yung lalaban, napapagod tayo, 'di ba? Kung tayo lang yung lalaban, susuko na tayo, 'di ba? But nandiyan yung mga spiritual father natin to encourage us, to help us through our battle. And that's what I learned, 'di ba? In my journey, 'di ba? Yan kasi kami ni Pastor Carl talaga almost parang 6 years. I don't know. Hindi na alam eh, no? Almost 6 years na po kami magkakasama niya nila Pastor Carl. And that's what I've learned then sa journey namin as my spiritual father then si Pastor Carl, 'di ba? Yung mga moments na nandoon ako sa may pintuan nila, umiiyak ako, Kuya Dave, ganito yung pinagdadaanan ko, Kuya Dave, binabattle na naman ako ng family ko, ganito ganyan. Nandun pa lang ako sa pintuan nun. Umiiyak na ako, 'di ba? Ganun katindi, 'di ba? Pero, 'di ba? Nandoon yung spiritual father ko to help me up, to encourage me, 'di ba? Na anak, kaya mo 'yan. 'Di ba? That is the word na lagi ko tinatandaan. Kaya mo 'yan, 'di ba? That is the two thing kasi yung spiritual father ko, ayan si Pastor Girl, lagi niya sinasabi sa akin, kaya mo 'yan. And yung doon naman sa may mentor namin, which is si Pastor Jar, ang lagi niya lang sa akin sagot ito. Like, like, yung like na yun. Pati, pero may meaning siya, 'di ba? May meaning yun, yung like na yun. 'Di ba? Kahit yung like na yun, yung kaya mo na yan, kaya mo na yan, kaya mo yan. Kaya mo rin yun, no? Kaya mo yan, 'di ba? Those encourage words or symbol, na ba, ng like na yun. That is the thing kung bakit ako nandito, 'di ba? Kahit may mga moments na napagod ako, may mga moments na um, muntik na din ako sumuko dun sa faith ko, but they are there, 'di ba? Nandoon sila. Andyan yung mga spiritual father natin, nandiyan yung mga spiritual mentor natin na i-cherish natin until the end, 'di ba? Until the end. Kasi hindi rin sila sumuko na manatili din sa tabi mo. Na kahit minsan, 'di ba, nung mga times na yun hindi ako pinapayagan na umattend ng church, but I know my spiritual father helped me in the battle through prayer, 'di ba? That's why we need people who hold us up. Even tayo dito, 'di ba, as a family, 'di ba? This is the important thing, the unity na makakapitan. Meron tayong tao na may encourage, meron tayong tao na ma matutulungan, 'di ba?
Kaya nga lagi namin sinasabi nun before, nung kami lang talaga nila, Pastor Carl, kami-kami, yun sila, Kuya Rainer, kami-kami magkakasama nun dati, parang 4 pa lang kami, ganun. Kami-kami yung nagpapalakasan, kami-kami yung nag-encourage sa bawat isa. And time will come, 'di ba, nag-expand yung church, ganyan, dumami yung mga anak ni pastor, dumami yung mga anakshi, yung mga mamshi, and lahat na, 'di ba? But 'di ba, lagi pa rin nating i-cherish dahil hindi naman dahil na nagkaroon ng madami ng tinuturuan si pastor parang left behind na ako, no. 'Di ba? Nandiyan pa rin 'yan. 'Di ba? Nandiyan pa rin 'yan, nasa likod mo, 'de joke lang. Oh, tingnan bigla sa likod eh, no? 'Di ba? Nandiyan lang 'yan. Yung mga spiritual father natin, yung mga mentor natin, nandiyan lang 'yan. Nasa Bicol lang 'yan. 'Di joke. Nasa Bicol. 'Di ba? Nasa Bicol lang yung mga 'yan, pero nandiyan pa rin 'yan. 'Di ba? So that is the important thing na kailangan natin matutunan. We need people who hold us up. 'Di ba? Kasi even the strong people, 'di ba? Even the strong people get tired. Kahit yung mga pinakamalakas na tao napapagod. Kahit yung mga kung sa titingnan natin physically, they are very strong, pero napapagod din sila, 'di ba? Even you can see in their spiritual, they are very strong, pero napapagod din sila, 'di ba? Even our leaders, 'di ba? Even yung mga leaders natin napapagod din sila. But 'di ba? Even yung mga faithful people, napapagod din yung mga 'yan. May mga times na napapagod din sila, pero 'di ba? Minsan ina-assume natin na if someone is strong, they do not struggle. 'Di ba? Talaga ba? 'Di wow. Mo lang. 'Di ba? Ina-assume natin na kapag yung isang tao is malakas or strong, 'di ba? Hindi na sila struggle, 'di ba? Sabi nga ni Prophet Nehemiah, 'di ba? Struggle daw, 'di ba? Hindi dahil malalakas sila, hindi na sila nag hindi na sila nagkakaroon ng battle, 'di ba? They struggle too. Even Moses needed help, 'di ba? Aaron and Hur stood beside him and held up his hands, 'di ba? Kung bakit nandoon yung mga tao na yun, si Aaron tsaka si Hur, para tulungan si Moses to raise his hands. Yan, tama po. Pagod pero di susuko. 'Di ba? Yes. 'Di ba? So, they did not criticize him. Hindi nila criticize si Moses. 'Di ba Moses, malakas ka na. Bakit nangangali ka diyan? Bakit parang nanghihina ka na diyan na nakataas yung kamay mo? No, they did not criticize him. Hindi nila ginudge si Moses. Instead of, they help him. 'Di ba? They help Moses to stand his hands, to raise his hands in that hill. 'Di ba? They supported him. 'Di ba? Yung support, 'di ba? Importante 'yon, 'di ba? That is what true ministry looks like. 'Di ba? In our church, 'yun yung pinaka-importante. 'Di ba? Kaya nga dito sa may Walking the Jesus Road, lagi nating sinasabi na tulungan system. 'Di ba? Yung tulungan system. Hindi tayo dito lalaban ng tayo lang, hindi tayo lalaban ng mag-isa-isa, magkakahiwalay, or parang laban mo diyan, laban ka dito, laban. No. Tulungan system na kung saan mahina yung kapwa natin mananampalataya, doon natin siya ini-encourage, 'di ba? Dahil meron siyang lakas, meron siyang kalakasan na doon ka mahina, at meron kang kalakasan na doon naman siya mahina. 'Di ba? So tulungan lang. 'Di ba? Tulungan system, 'di ba?
Sometimes, 'di ba? Sometimes the greatest miracle is hindi lang siya yung healing na ay na pinagaling ako ng Panginoon sa sakit ko. Hindi lang yun yung miracle na matatanggap natin. 'Di ba? Sometimes it is having a right people beside you. 'Di ba? To have a people, right people beside you. Natutulungan ka, hindi para i-drag down ka lalo, hindi para i-down ka lalo, 'di ba? But there are right people na nandyan para suportahan ka, para encourage ka, 'di ba? Lalo na yung mga spiritual father natin, 'di ba? 'Di ba? To cherish those mentor, those leaders, those spiritual father na meron tayo. Kasi, 'di ba? Malimit lang 'yan, 'di ba? Kasi minsan yung mga may mga mentor na parang sarili lang nila yung inuuna nila. May mga mentor na selective lang, 'di ba? Selective ano. Joke lang. May mga mentor na sumusuporta, 'di ba? May mga spiritual father na nandiyan lagi through ups and downs, 'di ba? Nandiyan yan sa iyak at tawa mo, 'di ba? Yung mga spiritual father natin, I can tell you that. And those are the thing na we need people who hold us up. Okay, thank you pa. Oo. Joke lang. 'Di ba? Nakakailanganin natin ng mga encouragers, 'di ba? Mag-e-encourage sa'tin. Kasi kung wala tayo nun, wala tayong mentor, wala tayong spiritual father, how can we how can we be directed? 'Di ba? How can you say that your path is right? 'Di ba? Nasa sarili mo ng karunungan na I know that this path is right. No. 'Di ba? May pinapadala ang Panginoon sa atin na spiritual father, spiritual mentor, or leaders na magdadirect sa atin to the path that God is calling us to do. 'Di ba? Minsan mga prayer partners, 'di ba? Mga kasama natin mag-pray. Dahil minsan, 'di ba, hindi naman tayo magkakalayo tayong lugar. So minsan nakakahanap din tayo ng mga prayer partners din na malapit sa atin, ganyan, na kasama natin na mag-pray. Like for example, sila nanay tsaka sila TJ. Sila yung parang prayer partner na mag-pray sila sa bawat isa together, 'di ba? A prayer partner. 'Di ba? We need some spiritual mentor. Kakailanganin natin 'yan kasi mga spiritual mentor natin, yun yung nagte-train sa atin. They are like a coach in the battlefield. 'Di ba? Kung bakit dun sa may battlefield na yun, yung coach lagi nasa gitna ng battlefield. Why? Kasi yung mga coach na yun or yung mga mentor na yun, they are training you, 'di ba? They are training you to be physically, emotionally, spiritually trained, 'di ba? You need them. You need your spiritual father, you need your spiritual mentor. Kaya wag nating hahayaan na mawala yung nasa Bicol, de joke lang. Siningit talaga eh, no? 'Di ba? We need to cherish them, 'di ba? We need to cherish those spiritual father na nandyan through our highs and lows, 'di ba? Nakita niya na yung mga flaws mo pero hindi ka niyan pinabayaan. Nakita niya yung mga iyak moments mo na tulo-tulo na yun, 'di ba? Nakita niya na paano ka umiyak ng todo sa mga relationship pero hindi ka iniwanan niyan, 'di ba? So we need to cherish them. We need people to hold us up in the battle. Kaya kailanganin natin ng mga tao.
kailangan natin ng mga taong yun. Spiritual father, leaders, mentors, mga kasama natin sa faith. Diba? Like sisters in the faith na nandito ngayon na family in the church. That's why hindi lang siya sinabi na church lang. We are in family. We are a family. Diba? You are like a family na nagtutulungan. Diba? Kapag nadapa yung isa, is itatayo. Diba? Okay? Ang gusto ng kalaban, diba? Ang gusto ng kalaban is isolation. Gusto ng kalaban na lagi ka lang mag-isa. Mag-isa sa kwarto mo, mag-isa nagmumuni-muni, mag-isa na nag-iisip, nagre-relapse, 'di ba? Yung mga ano ngayon sa yung mga nagre-relapse, ganyan. 'Yun yung mga gustong-gusto ng kalaban. Pero, 'di ba? What God is looking is the gathering, discipleship, 'di ba? The mentoring, 'di ba? For you to be trained, not to be isolated, not to be drawn in that battle, but to help you get up in that battle. Diba? So we need those people. Alas 12 na. Grabe, hinabot ako alas 12 ah. Diba? Diba? So sabi doon, you were never created to fight alone. The church is not just a building, it is a family. So yun na, nasabi ko na siya. 'Di ba? Hindi ka create na lumaban na mag-isa. But you have a church not because na tinayo lang yan as a building, but it is a family. Your support system in the times of needs, in the times of blessing, in all the aspect of your life. It is your second family. 'Di ba? So, be an Aaron or Hur. 'Di ba? Tulad dun sa sinabi ko na yung sa verse, 'di ba? Si Aaron tsaka si Hur. 'Di ba? Na help someone whose hands are tired. 'Di ba? Tulungan natin yung bawat isa na tulungan natin yung bawat isa na napapagod, tulungan natin yung bawat isa na nadadapa. We are not here para idapa palalo, tinapid palalo, no? 'Di ba? But we are here to help each other up, 'di ba? Pray for someone, encourage someone, stand beside someone, and also do not be too proud to admit when you need help. 'Di ba? Huwag tayong masyadong proud na hindi natin kakailanganin ng tulong. Na ay, hindi ko na kailangan tulong niya ni Pastor Carl, kaya ko na 'yung sarili ko. No, 'di ba? Hindi masamang i-admit na kailangan natin ng tulong. 'Di ba? Hindi masamang mag-admit na nahihirapan tayo, hindi masamang i-admit that we are in the battle. Even Moses needed support. Even a strong person needed support. And so am us. Diba? Ganun din tayo. So cherish those people, cherish those spiritual father, cherish those leaders na nandiyan beside you to help you, encourage you, pray for you in all the aspect of your life. And lastly, yung pinaka natin, yung Jehovah Nisi, which is the Lord is my banner. That is the last key. Diba? Sa verse 15, sabi doon, sa verse 15, Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. Diba? Yun yung climax na ng story. Climax eh, no? Kala mo yung Wattpad na binasa eh. Yun yung climax na ng story na sinabi doon ni Moses nang binilt niya yung altar. Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Na after victory, Moses builds an altar. Why? Because he wanted future generations to remember victory comes from God. Diba? Binilt niya yung altar na yun, which is yung Jehovah Nissi. The Lord is my banner.
for the next generation to remember that this victory comes from God. Na ipanalo nila yung laban nila with Israelites and Amalekites because victory belongs to God. That's why the Lord is my banner. 'Di ba? 'Di ba? In ancient yung sa may ancient warfare, 'di ba? Makikita natin 'yon, yung mga banner na nililift nila, 'di ba? May mga sarili. Like for example, yung mga um nakikita ko siya sa mga intrams ba? Intramural sa school, ganyan. Kung may mga nag-aaral sa mga intram sa school, meron silang mga kanya-kanyang banner or kanya-kanyang flag na dala-dala, 'di ba? To represent, 'di ba? Sino ba yung nire-represent nila through that banner, 'di ba? Doon nila sinasabi kung kanino sila belong, 'di ba? Like for example, sa school, 'di ba? Nakalagay doon sa may banner nila from naubusan ng boss eh. Hinabo. Yung sa may banner nakalagay sa kanila which is for example, yung 1201, ganyan-ganyan. Nakaano doon kung saan sila belong, kung anong section sila nakalagay, ganyan. Or saan sila nag-gather, sino yung leader nila, and where victory was founded. 'Di ba? Yun yung banner na yun. Yun yung proof natin that the Lord is with us through that battle, that victory comes from Him. 'Di ba? The banner gave identity and direction. 'Di ba? Moses declared na our victory was not because of our swords. Hindi siya dahil sa tulis, 'di ba? Tulis ng espada na meron ka, but it is, 'di ba? It is from God, 'di ba? Your banner reveals your source, 'di ba? Some people, 'di ba? Some people is under the banner of pride, 'di ba? Naka-under sila dun sa banner nila na sobrang prideful nila na hindi nila kayang i-admit na Lord, mahina ako. Hindi nila kayang i-admit sa spiritual father na nahihirapan ako. That they are prideful because they know na kaya nila. Yung acne, alam ko na yan. Hindi ko na kailangan. They are so prideful. 'Di ba? Some are under money, 'di ba? Maraming nagpapasailalim sa pera kasi mostly talaga ang mga tao is kailangan na talaga ng pera lalo na nagmamahal na yung mga bilihin talaga, 'di ba? And those things, 'di ba? But believers, 'di ba? But believers, those people na naniniwala sa Panginoon is under the banner of the Lord. They are under the banner of the Lord, 'di ba? Yung lakas nila, hindi yun yung banner nila. 'Di ba? Yung talent nila, hindi yun yung banner nila. Yung position as leader, 'di ba? As a higher, as a elder, no. Hindi yun yung hindi yun yung banner nila. Yung connection na meron sila, madami silang connection in different area, in different people. Hindi yun yung banner nila. But their banner is the Lord. 'Di ba? Kaya nga dinedeclare natin sa buhay natin. We, we continue to declare in ourselves that when I am weak, He is my banner. When I am afraid, He is my banner. When I'm under attack, He is my banner. When I do not know what to do, He is my banner. So wag natin yung kakalimutan. The Lord is our banner. Siya yung banner natin. Siya yung identity natin that this victory comes from Him. Na yung battle na pinagdaanan ko from those 2 years, almost 2 years, hindi ako pinayagan ngayon. That my banner is the Lord. Diba? My banner is the Lord. Diba?
So, sa pagtatapos ko, 'di ba, pagtatapos eh, no, 12 na, 'di ba? Sa pagtatapos ko po, sabi doon, every believer will face battles. Some battles are short, some are long, some are faithful, some are hidden, but the promise remains, you do not fight alone. You fight under the banner of Jehovah Nissi. When the enemy rises, lift your hands. When your strength runs low, let faith people help you. When victory comes, give glory, give God the glory, because your testimony should never be, I won because I am strong. It should be, I won because the Lord is my banner. 'Di ba? We give glory to God. Dahil hindi natin siya dinedeclare na ipanalo ko tong battle na to nang dahil sa sarili ko lang. But we won this battle because the Lord is our banner. 'Di ba? So, at the end, 'di ba? At the end, don't stop um don't stop praying, don't stop hoping, 'di ba? In every battle of your life, don't stop hoping, don't stop praying, don't stop moving, 'di ba? And don't stop na i-cherish yung mga na tao na nandiyan beside you. And also, 'di ba? Give always a glory to God for this battle, for this victory that we won is not ours, but to Him only. 'Di ba? For that, 'di ba? Let us pray na din, 'di ba? So, let's close our eyes and bow our head and feel the presence of our God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, O God, for this night, Panginoon, for your word, Panginoon, this night, O God. I know, Panginoon, that this word, Panginoon, has an impact, Panginoon, for those people here in this stream, it, Lord, and continue to work, Panginoon, continue to touch them, Panginoon, continue to work upon their life, Panginoon, and Lord, Panginoon, this final challenge, Panginoon, na masasabi ko, Panginoon, sa bawat isa, na this night, people of God, ask yourself, di ba? Ask yourself tonight that, what battle am I facing right now? People of God, ask yourself right now, di ba? Tanungin natin yung sarili natin, what battle am I fighting right now? Is it fear? Is it pain? Is it family trouble? Or is it spiritual warfare or hidden discouragement? Then make this declaration by faith, people of God. Continue to declare this in your life. You repeat this declaration in your life. Say, I will not fight alone. I will not surrender to fear. I will keep my hands lifted. I will trust the Lord, my Jehovah Nissi. The Lord is my banner. The Lord will help me throughout this battle. Lord, continue to bless them, continue to touch them, continue to work upon their life, Lord, in Jesus' mighty name, O God. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So, ayun lamang po. And for those people po na gustong mag-insight,